Isang magandang umaga sa ating lahat. Kami, mula sa pangkat ikalawa, ay ibabahagi sa inyo ang aming pagsuri at pagtalakay ng akdang pampanitikan na bukas na si Kahon na ikwinento ni Jesh Alberto at iginuhit naman ni Gabby Ramirez. Ngayon, handa na ba kayong lahat? Para sa panimula, ito po ay ibabahagi ni Binibining Irene Perelio. Maraming salamat, Binibining Meres. Ang akda ay tungkol sa realidad ng buhay ng mga pagsubok ng tao. Ipinapakita rito ang damdamin, karanasan at pakikibaka ng pangunahing tauhan na si Kahon. May mahalagang aral itong naiiwan sa mga mababasa. At para naman po sa synopsis, ay ibabahagi ni Binibining Gomez. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng maikling kwento patungkol sa bukas na si Kahon. Dahil dito, napilitang ipakita ni Kahon ang tunay na laman ng kanyang aparador. Nagulat ang lahat, lalo na ang kanyang tatay Orok. Nang makita ang mga iba't ibang klase ng damit tulad ng palda, blouse at sari-saring damit. Nagalit si tatay Orok. Hinatak ang aparador ni Kahon at nagkalat ang mga damit nito. Nasaktan at umiyak si Kahon. Ngunit, nanatili siyang minamahal at tinatanggap ng kanyang ina, mga kapatid, pinsan at tita Didi niya. At ngayon naman, dumako naman tayo sa buod ng kwento. Umiikot ang kwento kay Kahon at sa kanyang mga karanasan sa buhay. Ipinakita ang kanyang pakikibaka at pagharap sa mga problema. Sa huli, pinakita na mahalagang manatiling matatag at may pag-asa. Ngayon naman ay dumako tayo sa tauhan ng kwento. Una na roon ay si Kahon, ang pangunahing tauhan, isang bata na aparador na may sariling kagustuhan at pagpili ng mga pansuot na gamit. Masayahin, matapat, at may lakas ng loob na ipakita ang tunay na sarili sa kabila ng mga patakaran at paniniwala ng kanyang pamilya. Sunod na roon ay si Tatay Orok, ama ni Lala, Tupe at Kahon. Mahigpit, matigas ang puso at sumusunod sa matagal ng kaugalian at panuntunan. Ayaw niyang lumihis ang kanyang mga anak sa nakagawian at madaling nagagalit kapag hindi nasusunod ang kanyang gusto. Sunod na rito ay si Nanay Orok, ina ni Lala, Tupe at Kahon. Mas maalaga at maunawain, may sarili siyang paniniwala at bukas kung ano ang pagkakaiba ng kanyang anak. Sunod dito ay si Lala, panganay na kapatid ni Kahon. Madalas makasama kay Tupe at naniniwala sa mga patakaran ng kanilang ama. Sunod na rito ay si Tupe, pangalawang kapatid ni Kahon, mapang-asar at naniniwala din sa patakaran ng kanilang ama at mahigpit din sa mga nakasanayang gawain at itsura ng kanilang pamilya. Sunod na dito ay sila Tita Didi, ang kamag-anak na nagmula sa Cagayan de Orocal, ina nila Kakay at Dora. Iba ang pananaw at pamumuhay ng kanyang pamilya. Malaya ang kanyang mga anak kung ano ang kanilang susuotin at masaya sila kung ano ang meron sila. Sunod dito ay si Kakay at Dora, ang dalawang pinsan ni Kahon. May kakaiba at makukulay na itsura at malaya nilang ginagawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila. At ayun lang po ang tauhan. Ang sunod naman po dito ay ang tagpuan. Tagpuan, tahanan ng mga orok. Ang pangunahing lugar sa kwento, dito naganap ang mga usapan, gawain at mga pangyayari sa loob ng bahay at sa paligid nito. Bahay na hindi malaki o magarbo, pero punong-puno ng pagmamahal. Dito nakatira si Kahon kasama ang nanay, tatay at mga kapatid. Dito rin siya natutong maging matapang dahil alam niyang may pamilya nagmamahal sa kanya. Kusina. Dito nagtipon-tipon ang mga bisita at ang pamilya upang kumain at mag-usap. At dito rin inamin ni Kahon ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, puno ng tawanan at amoy ng mainit na sabaw ang paligid. Ngunit sa gitna ng ingay,
dito rin tahimik na inamin ni Kahon ang kanyang tunay na nararamdaman habang naghihiwa ng sibuyas si Nanay Orok. Ang kusina ang naging saksi sa kanyang pag-iyak at paghinga ng maluwag. Kwarto. Dito naglilinis at naghahanda ang magkakapatid at dito rin nadatnan nila Tatay Orok at Nanay Orok si Kahon na umiiyak sa isang sulok. Simple lamang ang kwarto, may papag, kumot at natinahi ni Nanay at maliit na bintanang tanaw ang bakuran. Sa isang sulok ng silid na ito, natagpuan ni na Tatay Orok at Nanay Orok si Kahon na umiiyak, yakap ang una. Dito din nila unang narinig ang bigat na dinadala ng kanilang anak at dito rin nagsimula ang kanilang mahabang yakapan at pag-unawa. Cagayan de Orocan. Pinagmulan ng mga bisita na sila Tita Didi, Kaykay at Dora at pati na rin mga pasalubong. Malayong lungsod na pinagmulan na Tita Didi, Kaykay at Dora. Kilala ang lugar na ito sa masisiglang tao at matatamis na pasalubong. Mahaba ang naging biyahe ng mga bisita mula rito. Dala ang mga kahon ng prutas, kakanin at kwentong sabik mula sa ibinahagi ng pamilyang Orok. Ay dumako sa banghay ng akda. Para sa simula, isang umaga, naghahanda ang pamilya Parador sa tahanan ng mga Orok dahil darating ang kanilang mga kamag-anak galing Cagayan de Orocan. Galit na galit si Tatay Orok dahil ayaw niya sa pananamit at itsura ng pamilya ng kanyang kapatid na si Tita Didi. Sinabi niya na kung may anak siyang gagaya sa kanila, magagalit siya ng sobra. Narinig ito ni Kahon at natakot dahil siya ay iba rin ang gusto at naiiba ang laman ng kanyang katawan kumpara sa inaasahan ng ama. Inaasar ni Lala at Tupe si Kahon dahil iba ito kumpara sa kanila. Naalala ni Kahon ang utos ni Tatay Orok. Dapat isa lang ang uri ng damit ang ilagay sa loob at hindi halo-halo. Mas lalong nag-alala si Kahon dahil marami siyang iba't ibang damit na tinatago at takot siyang mapagalitan kapag nalaman nito. Dumating ang mga bisita. Nakita ni Tatay Orok na makukulay at kakaiba ang suot at itsura ng mga pinsan na sina Kaykay at Dora. Nagtanong si Tatay kung bakit hinahayaan ito ni Tita Didi. Sumagot sila Kaykay at Dora na hinahayaan sila dahil masaya sila at wala silang ginagawang masama. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Kahon. Binuksan niya ang kanyang sarili at ipinakita ang lahat ng sari-sari niyang damit. Laking gulat ni Nanay Orok, pero labis na nagalit si Tatay Orok. Hinablot at pinunit ni Tatay Orok ang mga damit ni Kahon at padabog na umalis. Umiyak at nadama ni Kahon na wala siyang kakampi, pero nilapitan siya ng kanyang mga pinsan at tinulungan. Sinabi ni Nanay Orok na matagal na niyang alam na iba si Kahon at tinatanggap niya ito ng buo. Dahil mahal niya ang anak at masaya siya basta't masaya at mabuti si Kahon, nagpaliwanag din sina Tita Didi, Tupe at Lala na tulungan nilang kausapin si Tatay Orok. Gumaan ang pakiramdam ni Kahon dahil sa wakas, nailabas niya na ang kanyang sasabihin at naipakita na niya ang tunay niyang sarili. Tinanggap siya ng ina at pamilya at nagpatuloy sila sa masayang pagsasalo at pagbibigayan ng mga pasalubong. Para naman po sa tema o paksa, ito ay babahagi ni Binibining Dorol. Dumako naman tayo sa pangunahing tema sa kwento. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa sariling pagkakakilanlan at pagkakaiba, kung saan pinapakita dito na may karapatan ang bawat isa na maging totoo sa sarili at piliin kung ano talaga ang nagpapasaya sa iyo, kahit pa ito ay labag sa nakasanayan o inaasahan ng iba. Dagdag pa ay pinapakita rito na ang kalagaan ng pagmamahal na walang kondisyon, pagiging bukas isip at pagrespeto sa pagkakaiba ng bawat isa. Ipinapaalala rin ito na ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay nakikita sa pagtanggap at pagdamay, hindi lang basta sa pagsunod sa mga nakasanayan o utos. Muli, ito ang mga tema makukuha mo sa Bukas na ang Kahon. Salamat.
At ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang teorya na konektado sa kwentong Bukas na Sikahon. Unang-una dito ay ang humanismo. Masasalamin dito ang teoryang humanismo dahil nakatuon ang kwentong Bukas na Sikahon sa damdamin, karanasan at tunay na pagkatao ni Kahon. Ipinakita sa kwento kung paano niya hinarap ang mga pagsubok at panghuhusga ng ibang tao habang pilit niyang inuunawa at tinatanggap ang kanyang sarili. Binibigyan diin ng teoryang ito ang kahalagahan ng emosyon, pangarap at kakayahan ng tao na magbago at umunlad. Sa pamamagitan ng mga karanasan ni Kahon, makikita na ang bawat tao ay may sariling pinagdaraanan at nararapat lamang na unawain at tanggapin bilang tao. Ipinapakita rin dito na mahalaga ang paggalang sa sarili at sa kapwa upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng buhay at pagkatao. So next, ang realismo ay makikita sa kwentong Bukas na Sikahon dahil pinapakita rito ang mga pangyayari at damdamin na talagang nangyayari sa tunay na buhay. Makikita rito ang karaniwang sitwasyon sa pamilya kung saan may mga mahigpit na patakaran at inaasahan ang mga magulang sa kanilang mga anak. Ang takot, pag-aalala at pagnanais na tanggapin ni Kahon ay damdamin na nararanasan din ng marami. Ang pagtatalo ng pananaw nila Tatay Orok at Tita Didi ay sumasailalim din sa mga totoong pagkakaiba ng kaisipan ng mga tao. Ang iba ay nakadikit na nakasanayan habang ang mga iba naman ay bukas sa pagbabago. Ang kwento ay simple at walang mahika, kundi naglalarawan lamang ng totoong ugnayan, problema at solusyon na makikita sa ating lipunan. Sa maikling kwento nga na to, meron tayong tinatawag na teoryang psychological kung saan nakatuon sa psychological na pag-iisip ng may akda o ng karakter na sinusuri ang kanilang gampanin, kaisipan, motibasyon sa buhay at dahilan ng kanilang mga kilos at pag-uugali. So nasaksihan nga natin sa maikling kwento na ito ang paghihirap ng bida kung saan kailangan niyang ibahagi sa kanyang pamilya ang kanyang katago-tagong sikreto. Kung saan nilabag niya ang isa sa mga pribadong patakaran ng kanyang pamilya kung saan kailangan itong sundin at dapat na maging kasunod-sunod dahil ito ay patakarang ginawa upang sundin ang kanilang pamilya. Habang sa teoryang naturalismo naman, ito ay isang mas malalim na uri ng realismo. So ipinapakita nito ang kapalaran ng karakter ay kontrolado ng pamumuhay, pangyayari na hindi niya agarang mababago. Kadalasan rin ay inilalarawan nito ang matinding hirap at katotohanan na mahirap tanggapin or mahirap mabago sa isang karakter. Ipinababatid rin ng kwento na sa murang edad ay hindi mo agarang magagawa ang iyong mga gusto at dumidepende ka pa rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Dahilan rin ito upang pumigil sa'yo o maglimita ng mga kilos mo patungkol sa isang bagay. So yun lang naman po para sa dalawang teoryang ito. Maraming salamat po. Simbolismo dahil yung kahon ay ang pangalan ng karakter at ginagamit din sa ibang bagay. Also from the title na Bukas na Sikahon, kung saan si Kahon ay nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang gusto niya o ang nararamdaman niya, which is symbolizes of courage. Sociological, tumutukoy sa kung anong bagay ang may kinalaman sa lipunan at sa ugnayan ng mga tao sa isa't isa. At ngayon naman ay dumako tayo sa simbolo at tayutay ng ating kwento. Unahin muna natin ang simbolo. Meron tayong 3 simbolo sa ating kwento. Una ay ang aparador o sikahon, dahil ito ay sumisimbolo sa tao. Ang laman ng aparador naman ay sumisimbolo sa tunay na pagkatao, hilig at sikreto ng isang tao.
Pangalawa ay ang mga damit dahil sumisimbolo ito sa iba't ibang aspeto ng pagkatao, hilig at pagkakakilanlan. At pangatlo ay ang pintuan ng aparador dahil sumisimbolo ito sa pagiging bukas o sarado sa sarili at sa iba. Sunod naman ay ang tayutay ng ating kwento. Una, personifikasyon. Dahil ginawang may damdamin, boses, at buhay ang mga aparador. Halimbawa na lamang ay umiiyak si Kahon at nananatiling tahimik si Kahon. Pangalawa ay metapora. Dahil ang laman ng aparador ay metapora sa laman ng puso at isip ng isang tao. At panghuli ay ang pag-uulit. Ang paulit-ulit na pagsigaw or ni Kahon ay nagpapakita ng takot at pagkasakal ni Kahon. Ano-ano nga ba ang mga aral na mapupulot natin base sa ating kwentong binasa? Una, magiging matatag sa buhay. Ang pagiging matatag sa buhay ay nangangahulugang marunong tayong humarap sa mga problema at hamon ng may lakas na loob. Hindi man laging madali ang ating pinagdadaanan, mahalagang matututo tayong bumangon sa bawat pagkakamali at kabiguan. Pinapakita nito na ang isang tao ay hindi agad sumusuko kahit maraming pagsubok na dumarating sa buhay. Pangalawa, huwag mawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy kahit nahihirapan tayo. Kapag may problema, mahalagang maniniwala tayo na may magandang mangyayari at may solusyon sa bawat sitwasyon. Kung patuloy tayong may tiwala sa sarili at hindi nawawalan ng pag-asa, mas madali nating nalalampasan ang anumang pagsubok. At sa huli, ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Normal lamang na makaranas tayo ng problema at hirap dahil bahagi ito ng ating buhay. Ang pagsubok ang nagtuturo sa atin ng mahalagang aral at nagpapalakas sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng karanasang ito, mas natututo tayong magiging matyaga, matatag at handang harapin ang iba pang hamon sa hinaharap. Ngayon, dako naman tayo sa isa sa magbabahagi sa ating kwento. Justin? At dadako naman tayo sa sariling pagsusuri. Bilang isang mag-aaral at para sa akin, mahalaga ang aral ng kwento dahil maraming tao, lalo na ang mga estudyante, ang makakaranas ng pagiging tamad o pagpaliban ng mga gawain. Naging makatotohanan ng karakter ni Kahon dahil madaling maiugnay ang tunay na buhay sa kanyang mga kilos. Habang binabasa ko ang kwento, nasa isip ko na ang mahalagang matututong maging disiplinado at gamitin ng maayos ang oras upang makamit ang pangarap. At yun lamang po para sa aming pangkat. Sana po marami po kayong napulot na aral. Maraming salamat!